Malas ang paglalagay ng pera sa dining table. Ayon daw ito sa iba, mula po ito sa comment ni Ma'am. Bakit nga ba malas na maglagay ka ng pera sa dining table ninyo? At pag-uusapan na rin natin mga malas po sa kusina, lalong-lalo na kung yung kusina ninyo at dining table ay magkasama. Tingnan mong maigi kung may ganito ang kusina mo, lagyan mo ng cure yan bago pa sumapit ang 2026 kasi po ang Year of the Fire Horse o yung tinatawag nating Binghu Year ay isa po sa panahon na dumodoble at lumalakas ang mga kamalasan, lalo na kung meron sa tahanan ninyo. Ngayon pa lang, tingnan mo na at tanggalin mo na yan. O kung kinakailangan, lagyan mo ng cure, i-cure mo po. Para hindi pa dumarating ang 2026, ready na ang tahanan mo. Kasi po, iba ang taon na yan, makikita nyo po ang resulta niyan kapag nasa kalagitnaan na kayo ng taon. Ang kamalasan po ng bawat isa ay hindi sabay-sabay. Mayroong ang una ay papasok pa lang sa taon, mayroon namang ang iba sa kalagitnaan, at mayroon ding bago magtapos ang taon. Okay? So lahat may mga inauspicious energies talaga na kung minsan ay kinakailangang pagdaanan. Kaya't mas maigi na tanggalin mo para hindi yan dumoble at magdulot ng grabeng kamalasan sa iyo. Pag-uusapan natin mamaya ang comment ni Ma'am. Dapat po alam ninyo kung bakit malas ang paglalagay ng pera sa dining table. At tungkol po yan doon sa ritual na tinalakay ko nung nakaraang video ko na ang paglalagay ng pera sa ilalim ng table mat. Bakit nga ba tayo naglalagay ng pera sa ilalim ng table mat? Mamaya po talakayin natin yan para maunawaan ninyo kung ano yung ritual na ginagawa ninyo para alam nyo po kung ano yung nagiging epekto ng bawat bagay na inilalagay natin sa dining table natin. Okay po? Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Malas ang paglalagay ng pera sa dining table. Ayon po sa comment ni Ma'am, mula po ito sa nagdaang video ko. Patungkol po doon sa ritual na paglalagay ng pera sa ilalim ng table mat. Okay po, so ayon sa kanya, malas daw ito ayon sa iba. So, una-una po, malas talaga ang paglalagay ng pera sa dining table. Okay po, kung ang perang ilalagay mo dyan ay lagayan ng pera mo, cash register, wallet mo, o iba pang uri ng lagayan ng pera na naandyan sa dining table mo na talaga pinwesto. Okay? Bakit siya malas? Ang dining table po ay isa sa mga lugar o isa sa area na kung saan kayo ay kumakain. Kinukonsume natin ang pagkain o ang good luck. Ang pagkain po kasi ay isang uri yan ng abundance at prosperity o isang uri ng good luck. Kinakain natin. Okay? So, kinukonsume natin yung prosperity at abundance araw-araw. Ngayon, kung ilalagay mo dyan yung cash register mo, mangangahulugan niya ng ano? Ang perang kinikita mo ay palaging napupunta sa pagkain. Okay? At araw-araw itong nauubos. At kinakailangan mo na naman ulit magpagal para na naman sa panibago na naman ulit na pera na pangangailangan mo. Kaya siya hindi inilalagay sa dining table. Okay? At yung mga wallet po, yung wallet natin, iwasan natin na madalas pinapatong sa lamesa. Maliban na lang kung yan na hindi mo sinasadya. O kaya po may importante kang gagawin at talagang yan na yung
Papatungan mo, okay lang po yung gano'n. Yung pinag-uusapan dito, yung talagang yung cash register ninyo, nandiyan na talaga sa mismong dining table. Okay po? Ngayon, yung ritual na pinag-uusapan natin, na ang paglalagay ng 9 coins sa ilalim ng table mat, ito po ay naaayon sa Year of the Fire Horse. Ang number 9 o ang 9 coins po ay isa sa mga numero na pinakamaswerte na naaayon sa period 9. Bukod pa po sa ito yung maswerteng numero ng 2026. Year of the Fire Horse. Ang number 9 po ay isa o may kinalaman sa fire energies. Okay, kaya swerte yan ngayon. Bakit naglalagay ng 9 coins sa table mat? O bakit may ritual na ganito na naglalagay tayo ng 9 coins sa ilalim ng table mat? Ang ritual po na ito ay to welcome prosperity and abundance sa pagpasok po ng New Year. At hindi lang yon, ito rin ay para po sa enerhiya ng heaven and earth. Okay? Kaya naglalagay ng coins. Kaya pagkatapos po ng 15 days, yung iba po, hindi na nila iniintay ang 15 days. Pagkatapos ng January 1, nililigpit na nila yung pera. Pwede rin po yun. Okay? Kaya lang natin tinatapos yung 15 auspicious days para makumpleto po yung mga araw. Okay? At yan ay ililigpit na itatabi. Kaibahan po yan sa inilagay mo na cash register o lagayan ng pera dyan sa dining table mo. Okay? Kasi hindi talaga yon maganda. Okay? Bukod pa sa yung kusina na nandoon ang dining table mo, nandyan din ang sink. Okay po? Malas din yun. Okay? Kaya yung mga bagay na to, dapat alam po ninyo, lalo na kung nako-confuse na kayo. Okay? Kung naguguluhan po kayo kung ilalagay nyo ba o hindi. So, pakiramdaman ninyo at tingnan po ninyo maigi kung maglalagay po kayo o hindi. Ngayon, kung sa tradisyon ninyo, hindi pwede yan. Sundin nyo po yung tradisyon ninyo, mga madam, mga sir. Kasi po, marami ka naman pwedeng gawin bukod sa ritual na yan. Nandyan pa ang 13 fruits mo. Fruits of abundance po yan. Kaya't kahit hindi ka maglagay ng coins, dahil ito ay hindi naaayon sa tradisyon ninyo, okay lang po yun. Okay po, mga madam, hindi nyo kailangang asuwayin yung tradisyon ninyo para lang dyan sa ritual na yan. Kasi marami tayong pwedeng ipalit dyan. Okay po? Kaya yung comment ni ma'am tinatalakay natin kasi para alam po ninyo yung meaning ng ritual doon sa talagang inilagay mo na yung cash register mo sa dining table mo. Okay po? Yung lagayan mo ng pera nandito na talaga sa dining table mo. Malas po yung ganun. Okay? Kasi patuloy na nauubos yung wealth mo dahil nga kinukonsume, kumakain tayo sa dining table natin. Kaya nga palagi, di po ba, naglalagay tayo ng prutas dyan. Yung iba, candies ang inilalagay, biskuit, o kung ano man pagkain na inilalagay nila sa mesa para po mag-signify ng prosperity at abundance. Hindi siya ubos. Okay po? Sunod po, malas sa kusina. Kung yung dining table ninyo nasa kusina na ninyo kasama at ang lababo ay nakikita ninyo. Okay? So, ito po yung po pwede ninyong gawin. Kasi, inauspicious energies ang naidudulot kapag pagpasok mo sa tahanan, unang-una nakikita mo kusina at bukod sa kusina, nakikita mo si lababo, nakikita mo si kalan. Okay? Kapag yan ang unang, sa pintuan ka pa lang, sa front door ka pa lang, tanaw mo si kalan, tanaw mo si lababo, malas po yung ganon. Okay? Kapag nakita mo ang kalan, agad-agad, nangangahulugan yun ng wealth leaking. Okay? Ngayon, nakita mo kaagad si lababo. Pag tumayo ka pa lang sa front door mo mula sa labas, o yung mga kapitbahay mo, nakikita ngayon, yung kalan or lababo mo, inauspicious energies din ang meaning niyan. Ibig sabihin, yung wealth sa tahanan na yan ay hindi nagtatagal. Nagpe-fade kaagad. So, yung wealth mo, nauubos kaagad.
Okay? Nagli-leak na siya kaagad, hindi siya nananatili ng matagal. Para naman doon sa tanaw kaagad yung lababo o yung sink, nangangahulugan po yun ng draining. Okay? Lahat ng pumapasok sa front entry, sa front door ninyo, diretso sa drain. Okay? Ngayon, ano po pwede ninyong gawin kung ganito po yung tahanan ninyo, mga madam, mga sir? Bago pa po pumasok ang 2026, kung talagang ganito na yung tahanan mo, maglagay ka po ng pwede mong ipangharang. Okay? O, simpleng cure, pero malaki po ang epekto nito sa inyo. Ngayon, para hindi matanaw kaagad si lababo o yung sink, maglagay ka ng kortina kung pwede. Kung meron kang cabinet na pwedeng ipangharang dyan para hindi direktang nakikita si lababo mula po sa pintuan ninyo, gawin mo. O kaya, kung no choice talaga, hindi pwede maglagay ng kortina, walang cabinet, halaman po. Tumingin ka ng halaman na malago at yun ang ilagay mo sa may lababo mo para unang nakikita yung halaman muna, hindi yung lababo. Sunod, kung ang lababo nyo po ay walang pinto, walang harang, nakikita yung pipe sa ilalim, napakamalas po nun mga madam, mga sir. Kung pwede lagyan mo ng kortina o kung ano man pwede mong ipantakip doon, takpan mo po yun. Malas po yun. Shachi yung naidudulot nun. At isa pa sa pinakagrabing kamalasan na naidudulot nun, para po doon sa mga diretso ang tahanan, yung dyan na kayo mismo humihiga sa area na yan, wag na wag mong itatapat yung paa mo sa kung saan yung area ng lababo. Malas po yun. Ikaw, kung sino yung nakatapat na paa, siya yung mamalasin siya palagi. Palagi na lang lahat ng gagawin niya. May inauspicious energies talaga na mangyayari sa kanya. So, ibig sabihin, hindi siya, halimbawa po, kayo ay tumataya. Hindi ka talaga mananalo. Or nananalo ka, nababawi lang din. Okay? So, palaging may ganon. Nananalo na, nabawi pa. Okay? Sa pag-apply naman sa trabaho, tinanggap na, hindi siya naman siya tumagal. Dahil sa mga kung ano-anong dahilan. Okay? Ganon din po sa wealth. Lalo-lalo na yung wealth energy nila, yung kinikita nila wala talaga natitira palagi na lang ubos or kulang. Tingnan nyo po, baka mamaya sa hinihigaan mo, lalo na kung diretso yung bahay, sa hinihigaan mo, pagbangon mo, tanaw mo sila babo, malas po yung ganon. Kung po pwedeng, lagyan mo ng kortina para pagbangon mo, hindi mo tanaw kaagad yung lababo. Lagyan mo ng decoration dyan para pagbangon mo, yung unang natatanaw mo yung decoration na nilagay mo. Marami pong indoor plants na mura lang. Pwedeng yun ang gamitin mo. And then kapag nakikita mo yung stove, yung utensils ninyo, yung kaldero, kawali, ganun din po ang kahulugan nun. Yung isa draining of wealth, yung isa leaking. Okay po? So pareho silang nagdudulot ng inauspicious energies. Papasok na ang 2026 kung ganito yung kusina mo, gawa mo ng paraan na hindi mo siya makikita sa ganung pamamaraan. Lalo na kapag natutulog na po kayo tapos may mga miyembro ng pamilya na nakatutok yung paa sa area na kung nasaan yung lababo at banyo, hindi lang lababo, pati banyo, mga madam, mga sir, no? Malas din. Malas po yung nakataob na plato at mangkok. Okay, nakataob po. Hindi yung nakatagilid. Okay, kasi po, merong lagayan ng plato na nakahilera at nakatagilid. Hindi po yun kasama. Yung nakataob, mismong nakataob, malas po yung ganun. Kung naglalagay ka ng ganung uri, ganung forma, nakataob talaga, subukan mong igilid na lang, itagilid na lang, kaysa po yung nakataob. Kasi nangangahulugan yung nakataob na walang magi-stay na wealth. Okay? Kasi nga po nakataob. Okay? So, kung po pwede mo baguhin yung gano'n na huwag mo na siyang itaob. Kasi po yung iba, dinedrain nila yung tubig kapag naghuhugas. Itagilid mo po, pwede yon. Huwag po yung nakataob. Malas po yung gano'n. Lalo na sa mga utensils, yung kaldero, kawali, kaserola. Huwag niyo po itataob. Pwede igilid yan. Or yung iba, pinupunasan nila.
para po hindi nila itataob. Malas din, yung kutsilyo po na nakasabit sa dingding ng kusina na natatanaw po ng mga miyembro ng pamilya ninyo, malas po yun. Nagdudulot yun ng quarrel energies, pagtatalo sa tahanan. Hindi lang quarrel energies ang naidudulot. Yung good luck energies na pumapasok sa tahanan ninyo, kapag yan ay natatanaw mula sa front door, cutting energies yun. Kaya may good luck energies na hindi naman nakukuha ng nakatira dahil sa mga gawi na ganon na ang kutsilyo ay nakadisplay sa dingding. Okay po? Ang kutsilyo po o gunting, yan po ay tinatago. Hinahide po yan, hindi yan pinapakita. Kasi nagdudulot yan ng inauspicious energies. Bukod pa po sa quarrel energies na naidudulot niyan. Mas matindi po kasi yung epekto ng nakakat niya ang lahat ng auspicious energies na pumapasok na sana sa tahanan ninyo. Sunod po, malas din sa kusina. Ang kalan na nakalagay sa may bintana. Okay po? Kung may bintana kayo sa kusina ninyo, huwag ninyong ilapit ng husto yung mismong kalan. Kasi po, yung kalan po ay isa sa mga wealth, isang uri po ng source yan ng wealth energies. Ngayon, kapag malapit sa bintana yan, pwedeng mag-leak yung wealth energies papalabas sa tahanan ninyo at hindi mananatili. Ngayon po, kung halimbawa na ginawa ninyo yung bintana dahil para singawan or para hindi mainit, pwede pong maglagay ka dyan ng blinds para hindi dire-diretso yung pag-leak ng wealth energies sa tahanan ninyo. Isa yan sa mga dahilan. Kaya, hindi nananatili yung wealth energies kasi po tumatapon dahil doon sa bintana. May mga bintana po kasi na wala talagang harang, walang blinds, walang halaman. Yung iba po ang ginagawa nila, blinds o kaya halaman, bilang pangharang nila. Ibig sabihin, malagong halaman po yung nilalagay nila doon para hindi lumabas yung energies at masayang. Kaya titingnan nyo po maigi. Yung area po ng kalan dapat nasa solid wall yan para po sa support ng energies. Para manatili yung wealth energies na nagmumula sa kalan. Kaya kung may bintana sa likod ng kalan, pwedeng magdulot yan ng instability at inauspicious energies po ang naidudulot niyan in the long run. Hindi ninyo agad-agad nararamdaman ang epekto niyan hanggat dumating yung araw na weak ang energies ng tahanan at yung nakatira. Doon, susunod-sunurin ka talaga ng grabeng kamalasan. Kaya tingnan mo po ngayon pa lang na hindi ka pa nakakaranas ng kung anumang mga kamalasan sa buhay para po hindi mangyari or walang anumang inauspicious energies na po pwedeng mangyari sa iyo sa hinaharap. Okay? So, isa yan sa dapat tingnan. Pampaswerte sa kusina. Okay? Ang paglalagay po ng herbs, kagaya ng ginger, pwede ka maglagay dyan ng basil, oregano, bawang. Pwede magtanim ng bawang, ilagay sa maliit na paso, ilagay malapit sa windowsill or kung saan man sa area ng kusina ninyo na nasisinaga ng araw yan, magtanim po kayo. Kasi yung mga herbs na yan, nag-a-attract po yan ng good luck energies, good fortune po at pumuprotekta yan sa energies ng tahanan ninyo, lalong-lalo na sa kusina. So para po sa comment ni ma'am, ano daw yung pampaswerte sa 2026? Okay? So, pwede kang gumamit ng crystals. Okay? Iba't ibang uri ng Lucky Charm bracelet. Meron tayo sa baba mga madam, no? Mga pampaswerte yan para sa 2026. Iba't ibang uri po ng Lucky Charm bracelet. Lalong-lalo na po yung aquamarine sa 2026. Dahil missing po ang water element. Ang water element po, ito ang wealth energies ng taon. Okay? So, dahil missing yan, iyon ang kailangang punuan. Kung may suot ka na Lucky Charm bracelet, dagdagan mo ng Lucky Charm bracelet na para sa taon ng 2026. Hindi mo kinakailangang alisin yung sinuot mo na Lucky Charm bracelet, dagdagan mo lang po yan.
Okay po? Pwede rin maglagay ka sa tahanan mo. Lagay mo sa north area at pwede rin ilagay yan sa east at southeast area. Ang aquamarine po na crystals, pwede sa mga area na yan. Pwede ka rin pampaswerte, aquarium po. Pwede rin ang tabletop fountain, lalo na kung hindi naman gano'ng kalaki yung space ninyo. Kahit papano po, dapat may water feature kayo sa loob ng bahay ninyo. Yung iba po, dinadalawa nila. So, may pamamaraan po eh. Dalawa ang water feature nila, isa sa labas, isa sa loob. Okay? Isa yung kukuha sa labas at isa yung nasa loob na aakit naman nung nakuha ng nasa labas, papasok. Okay? So, kaya dalawa yung water feature nila. Ngayon, kung wala kayong space, kahit pa paano po, maglagay kayo tabletop fountain. Kasi dapat po gumagalaw eh. Mas maganda pagka moving yung tubig na inilalagay ninyo para po yung energies niya active. Kaysa po doon sa yin water, yung tubig na hindi gumagalaw. Kasi po pang pure yun. Sunod po na pampaswerte, maglagay po kayo ng Tai Sui Black, Tai Sui Card. Nagdudulot po yan ng prosperity at abundance din at support po para sa taon ng 2026. Okay po, lahat ng animal sign pwedeng maglagay ng Tai Sui Black sa South 2 para po sa support ng taon. Okay? Ruling God po o yung Grand Duke Jupiter, nagbibigay po ng suporta yan. Lalo na kung iniimbita ninyo yung images niya, pwede yung black o kung ano ang uri ng images niya, meron kayo, lagay nyo sa South 2 to attract po yung support ng Tai Sui para sa atin sa 2026. Pwede rin magbitbit ng Tai Sui card, ilagay sa bag or keychain, pwede rin po yun. So, pwede ka na gumamit ng piyaw, pwede rin gumamit ng laping Buddha. Ano bang uri po ng lucky charm? Pwede mong gamitin yan sa 2026. Si General Con Kung po ay napakahalaga niyan sa 2026 kasi mataas po ang betrayal sa 2026. Gawa ng napakabilis po talaga ng taon na to at napakataas ng fire energies. At pampaswerte rin po sa 2026 mga madam, no, para alam ninyo, pwede kayong maglagay po ng mga pansabit sa pintuan. Yung horse po na pangsabit sa pinto, yung maliliit, magsabit talaga kayo niyan sa pintuan ninyo, sa bintana ninyo. Kung sa opisina mo ilalagay, ipaharap mo sa bintana. Para po si horse na nakaharap sa bintana, hahanap siya ng new opportunities para sa inyo. Okay? So, mahalaga na magsabit talaga ng horse image, horse lucky charm po. So, bukod sa aquamarine, bukod po sa mga lucky colors, mahalaga po yung paglalagay ng horse image. Iwasan lamang na maglagay ng horse image sa kusina. Huwag po kayo maglalagay ng lucky charm sa kusina. Inappropriate na ilagay sa kusina yung lucky charms. Ang pwede pong pampaswerte sa kusina ay pwede fruit basket or iba't ibang uri ng pagkain, pwede ang plants. Pwede rin po, kung gumagawa kayong ritual, pwede po yung ganun. Pero dapat po may timeline yung paglalagay ninyo ng ritual ninyo sa kusina para hindi din ma-drain yung wealth energies na naaakit nito. Okay? Pwedeng gumawa po ng ritual sa kusina. Kaya lang po may timeline para hindi mauwi sa pagde-drain o hindi mauwi sa mapunta lang sa drain yung energies na naaakit nito. Ililipat mo rin po yan. Maliban doon sa mga halaman. Kasi ang halaman talaga kayang magpanatili niyan. Kaya tayo naglalagay. Marami pa pong iba't ibang uri ng pampaswerte, mga madam, mga sir, na po pwede ninyo ilagay. Meron tayo sa baba, tumingin po kayo. Ang mga bagay na pinag-usapan po natin ngayon, mga madam, tungkol po sa malas nga ba ang paglalagay ng pera sa dining table at ang mga bagay po na pwedeng magdulot ng grabeng kamalasan sa kusina ninyo na dapat alam po ninyo. At i-cure nyo na po ngayon pa lang. Huwag nyo nang hintayin yung 2026 na dumating at saka ninyo i-cure. Kasi po, yung pagkakataon at yung panahon, swerte pa siyang gawin habang hindi pa po sumasapit yung 2026. Ito pa yung panahon na
papasok pa lang siya, nararamdaman na natin yung energies ng 2026. Swerteng panahon pa para sa paglalagay ng pampaswerte, iayos yung mga pwedeng iayos o alisin yung mga pwedeng alisin sa tahanan na pwedeng magdulot ng kamalasan sa atin. Mahalaga po mga madam, mga sir, na alam ninyo ang bawat bagay. Kasi po ang kamalasan po sa buhay, kung minsan po energies lang ang nagdulot niyan at grabe ang nagiging epekto kapag minalas na talaga ang tao. So para maiwasan nyo yan, mas maigi na maglagay ka ng pangontra o kung ano man yung pwedeng gawin mong pag-iwas. Kasi sa ngayon pa lang nakikita na ninyo, may mga tao talaga na nagkaroon ng reversal of fortune dahil lang sa maliliit na mga bagay na hindi mo inaasahang magiging grabe ang kapalit nito. Okay po, maraming salamat po sa panonood.